President Marcos has ordered the Department of Budget and Management, or DBM, to release over 21 billion pesos to sustain infrastructure projects, tech jobs, and cushion Filipinos from the impact of global shocks triggered by the war in the Middle East. Budget Secretary Rolando Toledo said the DBM fast-tracked the fund release to ensure that critical government services and public works continue uninterrupted. 2.49 billion pesos was allocated to the Department of Transportation for the fuel subsidy program. Meanwhile, 18.65 billion pesos was released to the DPWH to sustain infrastructure projects nationwide. Nakakatawa talaga itong gobyerno natin. Can you imagine? Di ba? Ang pangunahing apektado ng oil price hike o yung war dito sa Iran against Israel and US ay ang ating mga transport sector. Di ba? Pero magkano lang ang binigay nilang subsidy sa mga transport group? Kundi halos 2.5 billion lang. At yun yung matatanggap ng mga driver o chuper ng mga transport sector natin. Tapos yung 18 point plus something ilalagay niya sa DPWH. Puta, saan naman gagamitin yung 18 something na yan? Ang DPWH, anumang project ng DPWH ay hindi naman apektado yan kung ano yung crisis na kinakaharap ng bansa natin. Kung gusto mo talagang tulungan yung mga transport group natin, yung nilabas mo ng 21 billion para sa subsidy, dapat lahat yun binigay mo sa transport group. O gumawa ka ng paraan para magkaroon pa tayo ng mga supply ng langis o oil. So bakit mo ilalagay sa DPWH? Preparasyon ba to para sa impeachment ni VP Sara? At gagamitin nyo naman yung pera pambayad sa mga congressman na pipirma sa impeachment ni VP Sara? Kasi kung talagang gusto nyo tulungan yung mga transport group, yung kabuang 21 billion ay ilalagak nyo dyan sa kanila. Okay? Subsidy sa kanila, o kaya maghanap pa tayo ng mapagkukunan natin ng langis para magkaroon tayo ng supply at nang hindi tumaas yung presyo ng produktong petrolyo natin. Dahil ang unang-unang maapektuhan ulit yung ating mga chuper. Diba? Yung nasa sektor ng transportasyon. So bakit mo ilalagay sa DPWH? Malaking question yan. Kagaya nga sinasabi ni Ma'am Malu Tiquia. Diba? Nagkaroon sila ng budget na 20 billion para sa eleksyon ng kanilang slate, yung government slate nila. Pero magkano lang natanggap ni Toby Chanco? 6 billion. So nasaan yung 14 billion? So base sa salita o sa bibig ni Ma'am Malu Tiquia, naka BBM yung 14 billion. Noong 2025 20 billion ang sa alyansa na pondo. Nawala ho yung 20 billion, ang tanggap lang ni Toby Chanco 6 billion. O saan napunta yung 14 billion na kay BBM? Can you imagine? So wala rin pagkakaiba to. Bakit mo ilalagay yung pera sa DPWH? Bakit mo ilalagay yung pera doon? Kung talagang gusto mo ng subsidy o tulungan yung mga nasa transport group, hindi mo ilalagay yung pera doon sa DPWH. Di ba? Alam naman natin kung ano nangyari sa flood control noon. Di ba? Doon yung nilagay lahat sa flood control. Halos buong budget nilagay nyo sa flood control. Doon sa DPWH. Tapos ngayon, ang pangunahing apektado ay ang nasa transport group. Tapos ngayon, 2.5 billion lang ang ibibigay mong subsidy sa kanila. Tapos yung the rest ng 18 billion, ilalagay mo sa DPWH. So paki-explain nga kung bakit naapektuhan yung DPWH sa crisis na kinakaharap natin ngayon. Hindi talaga intention mo na subsidy ang meron ka talagang binabalak gawin. Kung gusto mo talagang subsidy, kaya ka naglabas ng pondo, o gusto mo talagang tulungan yung mga nasa transport group, yung kabuuang pera na yan, ay gagamitin mo yan kung paano mariresolve yung kinakaharap nating crisis ngayon. Sa palagay mo ba, sa paglipat mo ng pondo ng yung 18 plus billion sa DPWH, masosolve mo yung crisis na kinakaharap ng mga transport group ngayon? I don't think so. So kaya mo nilagay yan dyan kasi talagang meron kang planong galawin yan. Ganun lang kasimple. Meron kang plano dyan sa pera na yan. Kaya bakit mo nilagay dyan? Can you imagine? Naghihirap na yung transport group pero yung una nyo pa yung DPWH na yan. Hindi nyo dapat nilagay nyo lahat yan sa transport group. Subsidy yan na yan. Di ba? Yung 5,000 na yan, magkano na ang oil ngayon? 100 plus. Wala pang 1 month yan. Matagal pa ang crisis. Tuloy pa rin ang war.
hindi pa stable ang sitwasyon natin ngayon. So bakit mo ilalagay sa DPWH? Wala talaga intensyon ng gobyerno natin na i-resolve kung ano man yung kinakaharap nating crisis. Lalo na pagdating sa mga oil o yung kinakaharap nating crisis o yung kinakaharap ng mga transport group. Di ba? Kasi kung talagang gusto mong resolbahin yung kinakaharap ng mga yung crisis natin, no? Lalo na sa langis, hindi mo ilalagak yan napalaking pera niyan, yung 18 billion na yan sa DPWH. Kundi ilalagak mo yan para pababain o maging balance, no? Yung presyo ng langis sa ating bansa nang hindi gaano maapektuhan yung mga transport group natin. Di ba? Pwede pa tayo mag-angkat sa ibang mga bansa ng langis. Pwede natin gamitin yung pera na yan. Pero bakit? Imbis na ibigay mo na lang lahat. Kumbaga yung pera na yan, pwede mong isubsidy yan sa lahat eh. Sa lahat ng mga apektado, sa lahat ng mga transport group na apektado. Di ba? Kasi yung 5,000 yan, less than a month, mauubos din agad nila yan eh. Di ba? So bakit kailangan mong ilagay doon sa DPWH? Anong plano mo? Ayan ang malaking questionable talaga. Dahil kung gusto mo talagang resolbahin yung kinakaharap nating crisis, hindi mo ililipat yung pera doon sa DPWH, kundi re-resolbahin mo yung crisis natin sa langis. Gagawa ka ng paraan na maging stable lang yung presyo ng langis na hindi tumaas para hindi maapektuhan yung mga transport group natin. Di ba? So, meron ka talagang plano. Ang gobyerno natin, meron talagang plano sa pera na yan. Kung bakit nilagay sa DPWH. Ganun lang kasimple yun. So, alam nyo na kung saan mapupunta yan.